Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan ikaw at sa Nazareno, inasok kami sa kanya, pagod sa karasi kanita. Jesus Nazareno, pinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na binigay niya sa atin. Ganoon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga nagdiriwang naman ng kanilang anibersaryo ng kasal, lalong-lalo na si Mr. and Mrs. Alan and Dina Abinyante. Ganoon din po sa mga humihiling ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. At sa magandang kalusugan naman ni Flor de Lisa Anastasio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y akit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan,
ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhay sa langit at buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Hallelujah, 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 Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya ingat kayo, ilagan ninyo ang libadora ng mga Pariseyo at ang libadora ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng iyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, napakagandang pagnilayan ang mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito. Dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Bilang isang mananampalatayang Kristiyano, mga kapatid, tinatawagan tayo na ang mga salita ng Diyos ay dapat nakaugat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po sa Ebanghelyo, mga kapanalig,
Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na mag-ingat sa libadora ng puso at huwag matakot sa kakulangan. Dahil nais niya tayong akayin sa isang konkretong hakbang ngayong araw na ito. Tandaan po natin mga kapanalig na ang pananampalataya ay hindi lamang po naririnig tuwing linggo o sa araw-araw. Ito po ay isinasabuhay sa araw-araw nating ginagawa. Kaya inaanyayahan po tayo ng Panginoon sa araw na ito na tumigil sandali, magnilay at hayaan ang kanyang salita ay magbunga sa ating buhay. Hindi sapat na mauunawaan natin ang mensahe. Kailangan natin itong isapuso, kailangan natin itong isagawa, at kailangan natin itong ipakita sa ating kapwa. Sa Ebanghelyo, mga kapanalig, meron akong 3 bagay na ibabahagi sa inyo na kung saan ito din ay makakatulong sa atin sa paglago ng ating pananampalataya. Una, mga kapanalig, magbalik tanaw tayo. Maglaan tayo ng tahimik na sandali upang alalahanin o kaya isulat ang mga biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Maging ito may maliit, maging ito may malaki. Minsan, mga kapanalig, dahil abala tayo sa problema, minsan nakakalimutan nating pagmasdan ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan. Ngunit ang pusong marunong magpasalamat ay pusong lumalalim ang tiwala sa Diyos. Kapag inaalala natin kung paano tayo inalalayan ng Diyos noon sa ating mga pagsubok, sa ating mga karamdaman, o kaya sa ating mga kakulangan, unti-unti po itong napapalitan ng pag-asa ng ating pangamba. Ang pag-alala, mga kapanalig, ay hindi simpleng nostalgia lamang, kundi ito'y pagpapalakas ng ating pananampalataya. Subukan nating ialay ito sa Panginoon. Kapag inalay natin ang mga bagay na ito, bibigyan niya tayo ng solusyon at papaliwanagin niya ang ating pag-iisip. Pangalawa, mga kapanalig, suriin natin ang ating puso. May libadura ba ng pagdududa? May libadura na ba ng inggit o galit o pagmamataas na unti-unting sumisira minsan sa ating pananampalataya? Ang mga ito ay tila maliliit lamang, ngunit kapag pinabayaan, naaapektuhan ang ating buong pagkatao. Ang pagsusuri ng puso, mga kapanalig, ay hindi upang panghinaan ng loob, kundi upang tayo'y gumaling. Kaya nga po hilingin natin sa Panginoon ang liwanag upang makita natin ang ating kahinaan at ang tapang upang ito'y talikuran. Ang pusong malinis, mga kapanalig, ay bukas at handa ito na makakaunawa sa kilos ng Diyos. Kaya minsan, mga kapanalig, maglaan din tayo ng oras sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbisita sa Adoration Chapel, dahil sa pagsusuri natin sa Panginoon, pagsusuri natin sa ating sarili, dito natin napapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa pagpapalalim natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, dito natin napapatatag ang ating pananampalataya na kung saan kahit anumang mga problema ang dumating sa buhay natin, kayang-kaya natin itong lagpasan dahil nasa ating puso, nasa ating isipan at kumikilos sa ating buhay ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapanalig, isuko natin sa Panginoon ang ating iisang tinapay, ang ating kakulangan, ang ating pangamba, at ang maging ating mga pangarap. Lahat tayo, mga kapanalig, ay may kanya-kanyang alalahanin. Maging ito may problema sa pamilya, pinansyal na pangangailangan, mga planong minsan hindi pa natutupad. Madalas nais nating tayo ay may kontrol sa lahat. Ngunit tandaan po natin, mga kapanalig,
Ang pananampalataya ay pagtanggap na ang Diyos ang tunay na may hawak ng ating bangka. Kapag inialay natin sa Kanya ang ating kakulangan, doon po niya ipinapakita ang Kanyang kasapatan. Kaya mga kapatid, ito po ang panawagan sa atin na kung saan ang mga bagay na meron tayo na pinag-aalala natin, lahat ng ito'y isuko natin sa Diyos. Kaya nga po sa ating banal na Eukaristiya, mga kapanalig, tinuturuan tayo ni Jesus na siya ang tunay na tinapay ng buhay. Hindi lamang ito isang simbolo, kundi paalala na siya ang ating lakas, na siya ang ating kabusugan. Kung kasama natin siya sa bangka ng ating buhay, walang unos na hindi natin malalampasan. Ang kanyang presensya, mga kapanalig, ang ating katiyakan. Kaya sa bawat pagtanggap natin sa Kanya, pinatitibay niya ang ating mga pusong madaling manghina at pinupuno niya ang ating kakulangan ng Kanyang biyaya. Mga kapanalig, gawin natin ang 3 hakbang na ito: magpasalamat, magsuri, at higit sa lahat, magsuko. Hilingin natin ang biyaya ng pusong nakakaunawa, pusong nagtitiwala, at pusong hindi madaling matakot. Sapagkat alam po natin, mga kapanalig, ang Diyos na kumilos noon ay buhay at kumikilos pa rin sa kasalukuyan. Hindi po siya nagbabago at hindi niya tayo iniiwan. Sa araw na ito, mga kapanalig, maglakad tayo na may bagong pag-asa, iyakan ng Panginoon ang ating sapat sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, mga kapanalig, sa tuwing tayo'y lalapit sa altar, gawin natin ito ng may buhay na pananampalataya. Huwag lamang tayong tumanggap ng nakasanayan, tumanggap po tayo ng may kamalayan na ang Diyos ay pumapasok sa ating puso, pumapasok sa ating isipan, at pumapasok sa ginagawa natin sa araw-araw. At sa paglabas natin, mga kapanalig, sa simbahan, dalhin natin siya sa ating pamilya, dalhin natin siya sa ating mga pinagtatrabahuan, at dalhin natin siya sa ating komunidad. Sapagkat, mga kapanalig, ang tumanggap ng tinapay ng buhay ay tinatawag ding maging tinapay na nagbibigay buhay para sa iba. Mga kapanalig, ito po ang panawagan sa atin na maging tinapay sa iba, na kung saan tayo din ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng mga bagay na makakatulong sa ating kapwa sa paglago ng kanilang pananampalataya. Subukan natin, mga kapanalig, na gawin ito sa ating buhay sa araw-araw, at ito po ang daan patungo sa kaligtasan. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo Kanyang pagbibigyan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway talaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwara ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat, at nawang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin.
Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa cross ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo. Kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
iniloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, inaanyayahan ang lahat sa pagtanggap ng abo ngayong Miyerkules ng Abo, bukas po February 18, 6 a.m., 12 noon at 6 p.m. Dito po sa Regio Veritas Chapel, sama-sama tayong magsimula ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay para sa misa, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa numerong 0917-631-4589, at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahi, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,